beloved Boss Mike Cervera. Oh, eto. Matindi to. Attorney Claire Castro, Malacanang. Ipinaliwanag itong kumakalat na fake news tungkol dito, mga kababayan, sa 20% tax. Oo, ha? Niliwanag, bineltahan ng Malacanang etong mga fake news peddler, itong mga obstructionist. Oh, yan, yung mga fake news peddler. Oo, eto na. Pasok! Sa fake news, kontra fake news, nais lamang po nating liwanagin ang kumakalat na fake news ukol sa umunoy 20% tax na ipapataw sa ating savings. Ano nga ba ang totoo? Bakit nga ba sinabi nating fake news ito na hindi dapat ikaalarma ng taong bayan? Yan. Bakit? Ang papatawan ng buwis ay hindi savings. Ay, yan na nga, attorney. Pinaliwanag na rin natin yan. Buti na lang, kayo na mismo ang nagpaliwanag. Ano? O, pakinggan sa mga nalilito, sa mga nagpapanik. Baka daw mabawasan yung kanilang 5,000 na inipon sa bangko. Oh, eto na, mga kababayan. Pakinggan ho ninyo. Ayan pakinggan nyo. Eto na. Para laban sa fake news, kontra fake news, nais lamang po nating liwanagin ang kumakalat na fake news ukol sa umunoy 20% tax na ipapataw sa ating savings. Yan. Ano nga ba ang totoo? Ano Bakit ba? nga ba sinabi nating fake news ito Bakit? na hindi dapat ikaalarma ng taong bayan? Oo nga. Ang papatawan ng buwis ay hindi Ay. savings, Nako. kundi ang interes na kinikita sa ating savings. Yan. Hindi po kailanman mababawasan ang ating Mali. savings dahil lamang sa sinasabing pagbubuwis. Oo. Halimbawa po, mayroon kang 100,000 na pesos in savings Oo. at 1% interest rate ang kikitain nito. Mayroon kang kikitain na 83.33 pesos interest per month o ang kinita ng savings mo. Yan po ang halaga. Sa halimbawang ito, ang Ay. 100,000 pesos mo na savings ay hindi mababawasan. Oo. Kundi ang babawasan ay ang Ayan parehas kami ng paliwanag ni attorney. Yung pong inyong kapital na 100,000 na inalimbawa ni attorney ay hindi ho mababawasan. Okay? Doon lang po sa interes yan. At ulitin ko, sana mabanggit dito ni Attorney Claire Castro na matagal na po itong panuntunan. Matagal na po kayong kinakaltasan. Ngayon, ginagawa lang ho ito ng mga fake news peddlers at mga obstructionist na mga DDS. Tuloy. interest na 83.33 pesos. So, magkano ibabawas na lamang? Ang mangyayari po, Ay. lumalabas na 16.66 pesos lamang po ang mababawas sa interest na kinita ng savings. Oh. Ang halagang ito ay malaking tulong na sa ating mga kababayan bilang kontribusyon. Yan, sa mga naghahanap ng kung anong proyekto, yan nang gagaling sa atin. At ulitin ko ulit, hindi ho sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos nangyari yan. Kung ako'y hindi nagkakamali, mga kababayan, abay, 1998, panahon pa yan, mga kababayan, ni ERAP. Diba? Tuloy. Panahon pa ho ni ERAP yan. Tuloy. Na mapupunta sa programa ng pamahalaan na layuning iangat ang pamumuhay ng bawat isa. Yan. Pero, bago ba ito? Ayan! Yan ang gusto ko malaman. Bago ba ito, Carmela Salenga? O matagal na to, Norma Manalang? Marlon Baptista? Matagal na ba? Bago lang? Kailan nagumpisa? Roy Perez? Myla Guhit? Ano na? Sa katunayan, alinsunod sa Tax Reform Act of 1997, may 20% tax na ang interes na kinikita ng ating mga karaniwang deposito sa bangko. Inang yan. 1997 pa pala yan? O 1998 po ito nagsimula. Pero ito
nagawa noong 1997. Inang yan. Eh mga kababayan, 3 taon pa lang ako niyan. 1997? 3 taon pa lang ako niyan. Tuloy. Matagal na po itong pagbubuwis. Mm. Sa totoo po, 1998 pa ito nagsimula. Ay, tama. 1998 nga nagsimula. Oh, kita nyo? Ilang taong kayo nun? Walang iya kayo. Napakatagal na pala nito na batas. Tapos ginagawa ninyo na panira kay Pangulo. Hindi ba kayo nahihiya niyan? Etong mga DDS mga kababayan, wala nang kahihiyan. Opo, wala nang kahihiyan. Matindi, no? Oo, matanda na ako, Benjamin Bernardo. Ay, grabe! Ang tindi ng wala talaga. Sobra ang kakapal ng mga muka manang-mana kay Sara. Ang kakapal ng mukha ng mga DDS para ibalita na ganito, ganyan. Ang daming mga nag-react na mga bobot tanga dyan eh. Oo, ang dami mga DDS. May pakamot-kamot pa sa ulo, may pa poker-poker face pa, may pangiwi-ngiwi pa sila. Lang yan mga kababayan ko. Tapos matagal na palang panuntunan yan. Matagal ng batas yan. Di ba? Tuloy. 1 taon pa lang si Kuya Roms. Tuloy, Lovely Dominguez. Myra Asahan. Pero patuloy ang panggugulo ng fake news peddlers at obstructionists. Nako, yan na nga ba yung mga fake news peddlers? At saka obstructionist? Litisa! Bakit ngayon ka lang? Tagal mong hindi nadalaw Tagal mong hindi nadalaw, Litisa. So ngayon, maliwanag na mga kababayan ko. Etong pinapakalat ng mga tatanga-tangang mga DDS ay fake news na naman. Gusto na naman nilang ibintang kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nga wala silang maipanira. Wala! Oo, batang pasaway. Oo, kung ikaw pasaway, ang leader ng pasaway, yoong si Buday. Diba? Mga sinungaling kayo. Di kayo lang nagbabain. Hindi na mga nahiya ang kakapal ng muka. Oo. Hindi na nahihiya. Wala na. Said na sa kakapalan. Said na. Etong mga kasamaang ginagawa ng kampo ni Duterte. Iniiba na lang ang kwento. Alam naman natin. Ulit dito. So, magkano ibabawas na lamang? Ang mangyayari po, lumalabas na 16.66 pesos lamang po ang mababawas sa interes na kinita ng savings. Ang halagang ito ay malaking tulong na sa ating mga kababayan bilang kontribusyon na mapupunta sa programa ng pamahalaan na layuning iangat ang pamumuhay ng bawat isa. Pero, bago ba ito? Sa katunayan, alinsunod sa Tax Reform Act of 1997, Okay. may 20% tax na ang interes na kinikita ng Ng? ating mga karaniwang deposito sa bangko. Yun. Matagal na po itong pagbubuwis. Oh. Sa totoo po, 1998 pa ito nagsimula. Kita Pero nyo? patuloy ang panggugulo ng fake news peddlers At? at obstructionists. Nako. Iniiba na lang ang kwento. Ah. Alam naman natin at alam nila ito. Pero pilit nilang binabaloktot ang Yun. Ganun naman lagi, di ba? Juan Tamad, Norma Manalang, Raimundo Arquero, di ba? Ray Zonbal, di ba? Pepe Delis, Alam naman nila na yan eh. Alam na nila na matagal na yan na gumagana. It's just me, hindi yata nila naintindihan na matatalas na ang isip ng karamihan na hindi lulusot yung ganyang mga propaganda. Diba, Rodelyn? Tuloy. katotohanan para sirain ang tiwala ng taumbayan sa administrasyon. Yan. Diba, no?
tuloy-tuloy ang ginagawa nila para sirain ang tiwala ng taong bayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil nga po etong mga nakaraang buwan, tumaas ang rating. Ayaw na ayaw nila yan. Tumaas po ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ho, mga kababayan? Kasi po, maganda po ang mga naibabalita na at nabubuko na ang lahat ng mga tatanga-tangang mga DDS sa kanilang mga propaganda. Yo, tuloy. Tulad na sinabi natin, 1998 pa po ito at makikita po ito sa inyong passbook o bank statement. Correct. Ang kaibahan lamang ngayon ay ang Ang kaibahan lang ngayon, yung mga nagrereklamo, wala namang impok sa bangko. Yung kung sino pa, yung mga tao na walang impok sa bangko, ay sila pa yung mga nagrereklamo. Sabi ko nga nung nakarang araw, mga kababayan, kung yaan ay totoo, ang unang mga nagreklamo ay yung mga negosyante tulad ng business club sa Makati. May narinig ba kayo sa kanila? Wala. Kasi yaang ganyang pamamaraan ng pagsingil o pagpataw ng tax sa interes. Uulitin ko lang, interes. Hindi ho sa savings na tulad ng binabalita ng mga DDS na yan ay wala pong katotohanan. hanggan ng preferential rates sa mga deposito na lock-in sa mas matagal na maturity. Yon. Sila po yung nag-avail ng long-term investment Correct. o sa madaling sabi ay hindi nila i-withdraw ang pera nila sa loob ng 5 taon. Ay, sa akin nga, attorney, umabot na ng 10 taon eh. Ang laki na ng kinita ng gobyerno, no? Kaya may karapatan tayong magsalita. Sa lahat ng mga may ganito, ha? May karapatan kayong magsalita dahil tayo nababawasan ng ating tax. Yung ating kita, mga kababayan, doon sa 1,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, kahit gaano pa yung kalaki, yung kita lang po ang babawasin. Babawasan. Hindi po doon sa kapital. Inuulit ko lang. Para maunawaan ng mga tatanga-tangang mga DDS kasi nga tangayang mga yan. Yun po yun. Oo. Doon po, halimbawa, tumubo yung 10,000 nyo, tumubo ng 100, halimbawa, abay mga kababayan, babawasan po ng 2 piso. So, imbis po na 10 piso ang tubo, magiging 8 pesos na lang. At uno ulit. Eto na, matagal na po itong kalakaran. Kaya sa mga nagsasabi na ngayong panahon lang ni Pangulong Bongbong Marcos ito, mali po yan. Isa pong panlilin lang po yan. Isa pong panlilin lang. Tuloy. Kaya mas malaki ang interest na kikitain dito. Dahil investment nga ito at hindi ordinaryong savings. Halimbawa po ulit, sa 100,000 pesos na 5 years ang maturity at 4% interest rate, meron kang kikitain na 333.33 pesos kada buwan. No. Ang tax nito ay aabot lamang ng 66.66 pesos. Maliit, di po ba? Pero malaking tulong po yan sa gobyerno. Correct. Prospective po ang batas. Ibig sabihin, lahat ng nakikinabang na sa preferential rates bago pa maipasa ang batas na ito ay nananatiling exempt o hindi papatawan ng mataas na buwis. Correct. Kaya huwag magtiwala sa fake news peddlers. Uulitin natin. Ulit. Huwag po kayo maalarma dahil hindi po bubuwisan ang kabuuan ng inyong savings. Kita nyo, mga kababayan ko? Ayan hindi ho bubuwisan yung savings. Oo, kasi ho, mga kababayan, yung savings nyo, yun na ho yung net natin na dinideposito sa bangko. Ibig sabihin, yun na po nabawasan na po ng nauna. Nataksan na po yun, kaya ho wala nang mababawas. Ngayon,
kikita ho yun dahil ini-invest nyo uli. Lahat po ng ating mga ginagawa, trabaho, negosyo, lahat po yan mga kababayan. Nagbubuwis tayong lahat. Bumibili kayo sa mga department store, grocery store, sa mga fast food. Makikita nyo ho doon nakalagay kung magkano yung inyong tax o VAT na binabayaran. Yun po ay napupunta sa gobyerno. Saan po ginagamit? Tulad ni Pangulong Bongbong Marcos, dyan papasok. Anong mga proyekto ang nakukuha ng mga Pilipino sa nakukuhang pondo ng ating Pangulo at ng kung sino mang mga kawani ng gobyerno na humahawak nito. Tulad ng kay Sara Duterte, tanungin nyo, ano ang pinupuntahan ng mga buwis namin, buday? Saan mo dinala yung aming mga pera? Pinagkatiwala namin sa'yo, buday. Kaya karapatan naming mga Pilipino na malaman kung ano ang totoo, saan mo ginamit yung confidential fund mo na hinahanap ng Kongreso, buday. Our beloved Boss Mike Cervera.